Hindi naman po sila ordinaryo mamamayan lang. Sila po ay mga kandidato and therefore, being a candidate is not an absolute right. It is a mere privilege. And therefore, you are governed by election laws and the rules and regulation of the Commission on Election. Mga nasampulan ng COMELEC na dagdagan pa dahil sa hindi magandang biro sa pangangampanya. Ang mensahe ng poll body sa mga kandidato, binabantayan namin kayo. Pero ang iba nagpapalusot pa at magpapatawa na lang ba dahil walang plataforma? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako po naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Bean TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Dating presidential spokesperson Harry Roque, itinangging siya ang may pakana ng tinaguriang polvoron video laban kay PBBM. Vlogger na nag-akusa sa kanya, binwentahan. VP Sara posibleng dumalo sa pagdinig ng Senado bukas hinggil sa pag-aresto sa amang si FPRRD. AFP nilinaw namang hindi nito binuwag ang security detail ng bise. Joke pa more, isa pang kandidato inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga bastos na biro. Campaign jingle ni Manila Councilor Bet Moca Uson sinita rin. Ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ginugunita ngayong araw. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng selebrasyon sa Bataan. At from Korea to PH, dalawang chef mula sa cooking competition na Culinary Class Wars may pasample ng kanilang dishes dito sa Pinas. Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ang nasa likod ng tinaguriang polvoron video na pinapalabas na gumagamit umano ng droga ang Pangulo. Fake news lang daw ang akusasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ikinalungkot ni Attorney Harry Roque ang pagbaliktad ng vlogger na si Pebbles na tumestigo kontra sa kanya sa TRICOM hearing ng Kamara sa fake news kahapon. Gets niya raw ang desisyon ni Pebbles, lalo na't may pangangailangan ito at marami raw sakripisyo ang mga political vlogger sa ilalim ng Marcos administration. Kaya lang sana kung ikaw ay okay na dyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka na lang manira ng iba. Pero anya, iba ang simpatya sa paniniwala sa affidavit. Sa sinumpaang salaysay kasi ni Pebbles, kinwento niyang noong July 7, 2024 sa isang private dinner sa Hong Kong. Sinabi umano ni Roque na may nakuha siyang screenshot mula sa kamag-anak ng isang politiko kung saan makikitang humihit-hit ng di umano'y cocaine ang lalaking kamuka ni Pangulong Bongbong Marcos. May diskusyon daw tungkol sa pagpapakalat ng video at narinig pa raw niyang sinabi ni Roque na magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Sagot ni Roque, yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Ayon pa kay Pebbles, July 20 sa isang Vancouver rally, pinakita na raw sa publiko ni Roque ang video. Nandoon daw ang isa pang pro-Duterte vlogger na si Maharlika. Tugon dito ni Roque, fake news. Pinakita ni Talaquera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Sa araw mismo ng SONA, July 22, pinadala raw ni Roque kay Pebbles ang raw at enhanced version ng video. Ang larawang hawak daw ni Roque sa Hong Kong mula sa raw version. Habang sa enhanced version, pinamukhang si PBBM ang nasa eksena. Dito na raw tumibay ang paniniwala niyang sinadyang ipakalat ito para batikusin ng Pangulo. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya
masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Pinabulaanan nito ni Roque at tinawag na opinyon at hinala lang. Palabas lang din daw ang ginawang pagdinig ng House lawmakers na nagtiwala sa salaysay ng isang vlogger na una na rin nilang tinawag na fake news peddler. 2022 pa raw na maging usap-usapan ng video na mula sa isang di pa kilalang source ni Maharlika. I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? May matapang din na hamon si Roque sa publiko. Tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Thankful pa rin si Roque dahil posibleng makatulong daw ang pagdinig para mapermanente ang kanyang asylum sa Netherlands. Naghain na si Roque ng asylum application sa Netherlands kasabay na naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang buwan. Nahaharap si Roque sa contempt order mula sa Kamara at isang trafficking complaint na may kaugnayan sa Pogo dito sa Pilipinas. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Pinabulaanan ng Makabayan Block na scripted ang pagdalo ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa pagdinig kahapon sa Kamara kung saan idinawit niya si Harry Roque sa kontrobersyal na polvoron video. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Iginagulat ng Makabayan Block ang paglutang kahapon ng social media influencer na si Pebbles Cunanan. Taliwas ito sa paratang ni Attorney Harry Roque na scripted ang pagdinig. For the part of Makabayan, hindi po kami scripted at palagi naman kaming nakahanda kapag nag-interpolate yung mga crucial at saka na issues naman yung ating binabanggit dyan. So I don't think so na scripted kasi nakita mo naman, narinig mo naman yung mga kongresista na nagtatanong doon. Git pa ni Brosas, trabaho nila ang mag-imbestiga, magtanong at alamin ang katotohanan para makalikha ng batas. Bagay na dapat alam ni Roque bilang dating mambabatas. Muli ring iginiit ng Makabayan Block na hindi political persecution ang isinasagawa ng Kamara laban sa dating tagapagsalita ni FPRRD. I mean, etong nangyayari naman sa kanya, kagagawan niya rin yun no? Kasi part din siya noong may patunay naman na part siya doon sa Pogo. Tapos ito may testimony at hindi naman ito inopost ng mga ibang mga kasama niya doon sa picture. Nakadepende naman sa komite kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Makabayan para mapauwi at hindi na mabigyan ng political asylum si Roque sa Netherlands. Muling nanindigan ng Makabayan Block na umuwi na ng bansa si Roque para harapin ang mga nais nilang malaman mula sa kanya at hindi rin daw ito panggigipit dahil ginagawa lang nila ang kanilang trabaho para makalikha ng batas. Para sa agenda, Zandro Ochona, Bilyonaryo News Channel. Posibleng dumalo si VP Sara sa ikatlong pagdinig ng Senado bukas sa pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ng AFP na binawi na ang security detail ng VP. Nagbabalik si Hannah T. Ngayong nahaharap sa iba't ibang hamon ng bansa, sana maging inspirasyon ang Battle of Bataan. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Kagitingan. Umukit daw ng mahalagang pahina sa kasaysayan ng naging kagitingan ng mga Pilipino noong World War II. At reminder ito na may kapangyarihan daw tayong sumulong sa kabila ng mga hamon ng panahon. Nasa atin din daw ang kapangyarihan para sa mas magandang bukas at lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Nahaharap si VP Sara sa isang impending impeachment trial sa oras na magbalik sesyon ng Senado. Mag-iisang buwan na rin na maaresto ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Isang araw bago ang Day of Valor, nilinaw naman ng AFP na hindi nito binuwag ang security group ng bise, kundi sinailalim lang sa reorganization. May mga kumalat kasing report nitong weekend na dine-activate daw ito ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Paglilinaw ng AFP, mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG, inintegrate lang daw ito sa mas malawak na AFP Security and Protection Group. Hindi po nawala ng security detail ang ating Vice President and future Vice Presidents in this kind of reorganization. This ensures continuity
and seamless operations of providing security and protection to our Vice President. Binuo ang VP-SPG noong June 2022 na dedicated security group para sa bise. Mas pinabuti raw ang setup ngayon para sa mas epektibong seguridad di lang ni VP Sara, kundi pati ng mga future na bise. Wala pang pahayag ang OVP tungkol dito. Kababalik lang ng bise sa Pilipinas nitong linggo matapos ang halos isang buwan sa The Hague kasabay ng pagkakaaresto sa kanyang ama. Iniimbestigahan ngayon ng Senado ang March 11 arrest ni FPRRD at nakatakdang isagawa ang ikatlong pagdinig bukas kung saan posibleng dumalo ang pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Isa pang kandidato ang nasampulan ng COMELEC dahil sa bastos na namang biro. Nag-issue ang COMELEC ng show cause order laban kay Congressman Ruel Gonzaga na tumatakbong gobernador ng Davao de Oro dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination against women and gender-based harassment guidelines ng full body. Ang mga lalaki, maayo kayo na mukiyot. Kamu bang mga babae, maayo pa po ba mamukiyot? O mas maayo pa mo sa mga lalaki? Pero sultihan ta mo, sinenata mo sa 14 anyos na byuda, sigurado ko napilot na ng iya. Sukol magagagawin din eh. Ihatag na kagagawad ang gilyesa, pero gusto na ko slips. Sige na. 1, 2, 3. May 3 araw si Gonzaga para sagutin ang show cause order dahil sa kanyang bastos na biro. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, may paalala si COMELEC spokesperson Rex Laudianco sa mga kandidato. Tingnan po namin kung nag-focus na lang sana sa plataforma, nag-focus sa solusyon, nag-focus sa pakikinig at pagbibigay ng solusyon sa mga issue ng lipunan, di sana wala pong ganitong mga show cause orders. Inulan ng batikos ang campaign jingle ni Mocha Uson na tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. Kaya naman pinatigil na rin niya ang paggamit nito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Pinadalhan ng Commission on Elections ng isang liham si Manila Councilor candidate at blogger na si Mocha Uson ngayong araw. Sa letter of concern na ito, sinabi ng COMELEC na nababahala sila sa umano'y sexually suggestive campaign materials ni Uson. Halimbawa na lamang ay ang campaign jingle nito. Posible raw malihis ng mga ganitong klaseng kampanya ang mga mas importanteng usapin sa eleksyon. Katulad na lamang ng mga plataporma at paraan ng pamumuno ng isang kandidatong katulad ni Uson. Nauna ng binatikos na senatorial candidate Luke Espiritu ang jingle ni Uson at sinabing misogynistic ito at mismong babae raw ang bumabastos sa kababaihan. Para naman kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, dapat itaas ang level ng political discourse sa bansa para maipakita sa mga Pilipino kung ano ba dapat ang maging mukha ng leadership. May banat din ang Gabriela Women's Alliance kay Uson. Isang banda nakaka-offend sa sensibilities. Pangalawa at higit pa, tingin ko yung further na pinapakita nito na dinadumb down, no? Ginagawang tanga yung mga mamboboto na kapag kinuha yung interest via suggestive, sexually suggestive na content ay iboboto. Hindi plataforma yung pinag-uusapan, pero nagka-capitalize doon sa imahe ni Mocha. Sakaling magpatuloy raw si Uson sa paggamit ng campaign materials na may umano'y double meaning, may posibilidad raw na pumasok ito sa foul language na kahapon lamang ay isinama na ng COMELEC sa kanilang anti-discrimination guidelines.
Kung magkataon, show cause order at potential election offense o disqualification case din ang haharapin ni Uson. Tayo po ay nag-e-expect ng isang magandang response mula sa kanya at pasasalamatan namin siya kapag siya mismo ay nag-take ng initiative at sumunod siya doon sa ating pakiusap na i-take down na o wag nang gamitin itong double meaning na campaign jingle na yan. Sa mga iba pa na meron dyan, we're watching you. Agad namang sumagot si Uson. Aniya, ipinag-utos na niya sa kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng campaign materials na under question ng poll body. Kasalukuyan na rin daw nilang nire-review ang kanilang mga content na posibleng lumabag sa mga patakaran ng COMELEC. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Walang bakas na ang pagsisisi si Pasig Congressional Bet na si Attorney Ian Sia sa kanyang sagot sa show cause order na inihain ng COMELEC laban sa kanyang bastos na single mom joke. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Freedom of speech. Yan ngayon ang depensa ni Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia sa kanyang kontrobersyal na single mom joke. Ayon kay Sia, bastos man daw pakinggan ang kanyang mga pananalita, karapatan niya raw na makapagsabi nito. Bukod pa riyan, pinanindigan niya na hindi umano ginamit bilang pang-discriminate, exclude, restrict, demean o pangharas ang kanyang mga naging pahayag. Hindi rin daw ito ng apak ng karapatan o kalayaan ng solo parents. Pero para sa COMELEC, hindi absolute ang freedom of speech. Hindi naman po sila ordinary mamamayan lang. Sila po ay mga kandidato and therefore being a candidate is not an absolute right. It is a mere privilege. And therefore you are governed by election laws and the rules and regulation of the Commission on Election. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, oras na isumiti mo ang iyong sarili bilang isang kandidato ng halalan, kinakailangan mo sumunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng komisyon. Dahil ang pagiging isang kandidato, hindi raw isang absolute right, kundi isang pribilehiyo. Dagdag pa ni Garcia, isang step forward ang naging mabilis na desisyon ng Korte Suprema na pagpaliwanagin din si Sia sa kanyang mga binitiwang salita. Welcome din sa Gabriela ang anilay proactive steps ng COMELEC at SC ukol sa gender-based harassments at discrimination ng mga kandidato. Panawagan din nila sa Kamara, ipasa na ang bawal bastos sa election bill na inihain nila kahapon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Magsasampa ng kaso ang ilang mga solo parents sa Pasig City laban kay Attorney Ian Sia. Hindi raw nila palalagpasin ang pambabastos ng kandidato. Narito ang agenda report ni George Cahiles. Who the hell are you to say that to a solo parent mom? In particular, those who are menstruating. What are you trying to prove to yourself? You're a macho guy? Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Tammy Malig dahil sa ani ay pambabastos ng abogadong si Ian Sia sa mga solo parent gaya niya. Si Sia ay tumatakbong congressman sa Pasig City. Kamakailan nakapagbitaw ito ng mga pahayag na ikinagalit ng maraming solo parent at kababaihan. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun ang interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Para kay Malig at iba pang solo parent, hindi katanggap-tanggap ang ganitong asal ng isang naghahangad ng posisyon sa pamahalaan. Kaya naman naghahanda sila magsampa ng reklamong oral defamation o paninirang puri at paglabag sa Safe Spaces Act. You cannot get away with that. You cannot get away with being bastos, being rude. Noong 2019 na isabatas ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law kung saan ipinagbabawal ang lahat ng klase ng gender-based harassments sa public spaces, learning and training institutions, workplaces at online. Kasama sa gender-based harassments ang paninipol, misogynistic, transphobic, homophobic at sexist remarks at paulit-ulit na pagkokomento sa pisikal na kaanyuan. Ipinagbabawal din sa batas na ito ang stalking, panghihipo, walang tigil na paghingi ng personal na detalye ng isang tao, paulit-ulit na pagbibitaw ng sexual jokes, pagmumura at malaswang pagtitig. They are normalizing violations against women and children and ganoon. At ang tindi ng violations mula sa pambabastos, mula doon sa reducing the women, body shaming. Yung para bang pagbabae ang katapat,
parang hindi mo nakikita yung kakayanan ng babae. Ang nakikita mo na lang ay yung katawan. Ang mga lalabag ay maaaring maparusahan ng 12 oras na community service hanggang 2 taon at 4 na buwang pagkakakulong. Maaari rin silang pagmultahin ng hanggang ₱250,000. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Sia hinggil sa mga kasong planong isampalaban sa kanya. Pero nauna na siyang humingi ng tawad sa kanyang nasabi at isinisi ang pangyayari sa kumuha at nag-upload ng viral video. Ayon sa isang grupo ng kababaihan, kailangan raw masubukan ang pagpapatupad ng mga batas gaya ng Safe Spaces Act para mas sampulan ang mga lumalabag rito gaano pa man kababa ang kaparusahan. Ang importante raw ay matutunan nila ang mahalagang leksyon ng pagrespeto sa kapwa, ano pa man ang kanilang kasarian at antas sa buhay. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. PBBM pinangunahan ang paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Susunod yan sa Agenda. Ginugunita ngayong araw ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Pinangunahan ni PBBM ang selebrasyon kanina sa Bataan kung saan kasama niyang nagbigay pugay sa ating mga bayani ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos at Japan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 83 years nang ginugunita ang Araw ng Kagitingan. At sa tuwing ipinagdiriwang ito ay pinaalala sa bawat Pilipino na ang natatamong kapayapaan at kalayaan ng bansa ay dahil sa pagsasakripisyo ng mga Pilipinong lumaban sa mga mapaniil na dayuhan noong World War II. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon kaninang umaga sa Dambana ng Kagitingan sa Mount Samat Pilar, Bataan. Isinagawa ang tradisyonal na wreath laying bilang pagbibigay pugay sa mga ninunong nag-alay ng kanilang buhay para sa mahal na bayan. Dumalo sa pagtitipon sina Robert Ewing, Deputy Chief of Mission mula sa Embahada ng Estados Unidos, His Excellency Endo Kazuya, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Japan, DND Secretary Gilbert Chidoro, National Historical Commission Chair Regalado Jose, Bataan Governor Jose Enrique Garcia at ilang mga war veteran, retiradong sundalo at kanilang mga pamilya. Japan is determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again. Now it is our responsibility to honor their legacy by further strengthening these bonds and by ensuring the values they fought for endure for generations to come. Mabuhay ang pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Mabuhay ang ating trilateral partnership. The shared experience of the United States and the Philippines during and after the war forged unbreakable bonds between our two peoples. These bonds are now the foundations of the ironclad U.S.-Philippine alliance. Sumentro naman ang pahayag ni Pangulong Marcos sa walang hanggang pasasalamat sa mga veteranong nagpakita ng pagmamahal sa bayan. We celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. At sa pagtatapos ng programa, pinasinayaan sa pangunguna ni PBBM ang bagong museo na nasa ilalim ng Dambana ng Kagitingan. Sa ngayon, meron na lang 500 World War II veterans na natitira sa bansa. Nakakukuha sila ng mga benepisyo gaya ng healthcare at burial assistance mula sa Federation of Philippine Veterans, PVAW at local government units. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, dumating ang pinakabagong warship ng Philippine Navy. Dumaong sa Subic, Zambales nitong Martes ang BRP Miguel Malvar, ang isa sa 2 guided missile corvette na binili ng AFP sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea.
Ayon kay Defense Chief Gilbert Teodoro, magagamit ito sa pagbabantay ng karagatan ng Pilipinas at pagpapalakas ng defensive posture ng bansa sa harap ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sino si Batman? Yan ang inaalam ng mga otoridad bilang parte ng investigasyon sa tangkang pagtakas ng 5 Chinese na dati umanong mga pogo worker. Tinulungan daw sila ng naturang Batman na makapag-backdoor exit sana papuntang Sabah. Ang detalye mula kay Agenda reporter Andrea Salve. Sanib puwersa na ang Bureau of Immigration at Philippine National Police sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng isang alias Batman. Siya ang tinuturong nangasiwa sa tangkang pagpuslit palabas ng bansa ng 5 Chinese fugitive na naaresto noong March 21 sa Tawi-Tawi. Sa impormasyong nakalap ng BI, naunsyami ang sanay pagtawid nila papuntang Sabah matapos masira ang sinasakyang speedboat at i-rescue sila ng PNP. Kasama sa mga nahuli ang 3 Pilipinong bangkero. Sinasabi po nila doon sa interview nila with PNP na inalok sila nitong certain Batman na ito para i-pick up yung mga passengers, but they had no idea that they were Chinese nationals. Sa pag-verify sa identification ng mga Chinese na pag-alamang dati pala silang mga empleyado ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga at nahaharap sa deportation. Malaking bagay para sa BI ang pagkakabisto sa illegal backdoor exit ng grupo. We're actually happy na nakikita at naka-highlight ito kasi it's long been a problem of the country, of it being used by those who are attempting to evade law enforcement. Kinumpirma rin ng BI na 39 na foreign national ang kanilang pinalaya kamakailan, nakasama sa naarestong Pogo employees sa RCBC Plaza sa Makati noong nakaraang buwan. Itong mga group na na-release na ito, they had their visas here in the Philippines, working visas, and may mga permanent residence visas here. Mula sa 116 na formally endorsed ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, 77 ang nahainan ng deportation case dahil sa overstaying, working without permit at iba pang paglabag sa mga kondisyon ng pananatili nila sa bansa. Aminado ang BI na kulang ang kanilang tauhan, hindi lang sa pagpoproseso ng deportation ng mga nahuhuling foreign national, pero ginagawa nila ang lahat ng makakaya para magampanan ang kanilang trabaho. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tututukan ng COMELEC ang Abra sa Norte. Ngayon pa lang, 2 na ang election-related violence na naitala sa lalawigan kung saan 4 ang napatay. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Matapos isailalim sa COMELEC control ang Dato Odinsinsuat, kasama na rin sa listahan ng mga lugar na prone to election-related violence, ang Abra. Sa isang campaign rally nitong Lunes, patay ang isang konsehal at barangay official nang magkagulo sa kalagitnaan ng kampanya. Hindi ito ang unang beses na may naganap na patayan sa probinsya. Noong Pebrero, inambush ang sasakyan ng mayoral candidate na si Artemio Donato Jr. Patay ang driver at barangay chairman ng lugar. Noong 2022, under COMELEC control din ang Abra at halos tuwing eleksyon, madalas categorized na hotspot ang lalawigan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang pagkasawi ng 2 sibilyan ngayong Lunes ay hindi maitatangging election-related. Yung kasing pagtukoy dito na election-related ito, hindi mo maiiwasan. Kasi tumatakbo yung isa naman sumusuporta sa isang kandidato. So, sa ating lahat, ang conclusion natin, election-related dyan. Hindi naman sila magkakainitan kung hindi sa pamumulitika ito. Ngayong linggo, nakatakdang maglunsad ng command conference sa Camp Crame ang komisyon para matukoy ang mga susunod na hakbang kaugnay ng COMELEC-controlled areas. Samantala, may 2 pang lugar ang hindi pa pinapangalanan ng COMELEC na posibleng maisailalim din sa kontrol ng ahensya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dismayado ang ilang mga netizen sa pahayag ni senatorial candidate Heidi Mendoza ukol sa same-sex marriage. Binawi rin ng ilang membro ng LGBT community ang pag-endorso sa kanya. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi ipinagbabawal ang pagmamahal, yan ay karapatan ng lahat. Subalit ang tunay na pagmamahal kailangan gumagalang sa institusyon. Hindi ho kailangan ng batas
ng same-sex union or same-sex marriage para masolve ang problemang ito. Ang pahayag na ito ni dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza ang dahilan kung bakit maraming netizen ang nagsabing hindi na nila siya susuportahan sa kanyang pagtakbo sa Senado. Sa kanyang post sa X, sinabi ni social media influencer Sasa Girl na bagaman iginagalang niya ang pananaw ni Mendoza sa usapin ng marriage equality, binabawi na niya ang suporta sa kandidato. Ang isang netizen naman nagpahayag ng kanyang pagkainis dahil sa tila paggamit ni Mendoza sa LGBT community para makilala siya. Pero lumabas din ang katotohanan na hindi naman daw niya talaga suportado ang kanilang mga ipinaglalaban. Iginit naman ng grupong bahaghari na sa darating na eleksyon, dapat kilalanin ang LGBTQ+ community bilang lehitimong sektor na may mga pinagdaraan ng issue gaya ng diskriminasyon. Panahon na raw para gawing prioridad ang SOGSC Equality Bill, marriage equality at iba pang batas para maging pantay-pantay ang lahat. Bagay na sinang-ayunan ng kinatawan ng kababaihan sa Kamara. Hindi kasi talaga nalalayo yung laban ng kababaihan sa laban ng LGBTQ kasi pareho naman tayo na nakakaranas ng abuse and discrimination dahil sa kasarian. So, ang pinakamatindi na discrimination, lalo na yung sa mga mahihirap na LGBTQ. Kasi, halimbawa, dahil LGBTQ sila, tinatanggalan sila ng trabaho minsan. Hindi malinaw kung may LGBT vote sa bansa, pero dahil napag-uusapan ang karapatan nila, makikita sa resulta ng eleksyon ang kahalagahan nito. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Ban ng White House, Associated Press, pinaalis ng korte. Susunod yan sa agenda. Legal victory para sa Associated Press, pinaalis na ng isang federal judge ang ban ng White House sa news agency. Pinagbawalan ng US government ang AP na mag-cover sa Oval Office, Air Force One at mga event ni Trump sa White House dahil ayaw nitong tawaging Gulf of America ang Gulf of Mexico. Pero sabi ng judge, hindi dapat pagdiskitahan ang AP dahil lang sa iba ang pananaw nito kay US President Donald Trump. Sa Trump 2.0 pa rin, tuloy ang higit 100% tariff ng Amerika laban sa China. Papatawan ni US President Trump ng 104% tariff ang Chinese exports matapos tumangging alisin ng Beijing ang 34% reciprocal tariff nito sa US goods. Bahagi ng America First policy ni Trump ang mga taripa. Nagulantang nito ang global stock markets, pati na rin ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Additional tariffs on Chinese goods are in place effective midnight tonight at 104%. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will. These countries are calling us up, kissing my. They are dying to make a deal. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing, and you know what I'm doing too. That's why you vote for me. Itinutulak ng Management Association of the Philippines ang pagbuo ng isang Economic Security Council. Ang grupong ito ang tutugon sa trade war ni US President Trump at mga negosyanteng maaapektuhan nito. Sa programang Business 360 ng Billionario News Channel, nagbabala rin si MAP Governor Line Almendra sa banggaan ng dalawang economic giant na Amerika at China.
The recommendation of MAP is really get a group together that is developing a playbook, running analysis, running scenarios, doing data, and says if we gave this up, it's all going to be about trade-offs. Dagdag pa ni Almendras, posibleng may masamang epekto pa rin ang 17% tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas kahit pa isa ito sa pinakamaliit sa Asia. You know what the reality is? 17%. Some people said, hey, 17% is not bad compared to 46%. But I'm sorry, if you're a businessman and your net profit margin is not 17%, and you know, some businesses you're talking single-digit net profit margins, a 17% levy is going to take you under. Nanawagan ng Asian Development Bank ng mas malalim na pagtutulungan ng mga bansa sa Asia sa gitna ng lumalalang trade war ni US President Trump. Ang detalye sa agenda report ni Soo Jin Kim. Sa gitna ng tumitinding global trade war, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas ayon sa Asian Development Bank. Patuloy ang paglabas ng electronics exports ng Pilipinas, lalo na ang semiconductors na tinutulak ng global AI boom, isang sektor na sa ngayon ay hindi sakop ng bagong taripa ng Estados Unidos. The services sector remains unaffected for the moment. The semiconductors for the moment also are exempted. We don't know what's going to happen, but for the moment, the Philippine economy is protected. Gayunman, babala ng ADB, ang lumalawak na tariff war ay may ambag sa pagbagal ng global at regional growth. The tariffs will result in substantially lower growth for the global economy, for the U.S., for China, and for other economies, both in developing Asia and across the world. Kaya't nananawagan ng ADB sa mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, na mag-focus sa mas malalim na ugnayang pangrehiyon. Economies may develop new trade linkages in response to shifting trade barriers. Kasama rito ang pagpapalakas ng mga free trade deals gaya ng RCEP. Doubling down on open trade and investment, I think, is going to be key. That will take many forms. It'll be diversifying export markets. It'll be strengthening and pursuing strengthening current free trade agreements and pursuing even more of those. Sa kabilang banda, kinikilala rin ng ADB ang posibleng benepisyo para sa Pilipinas. There could be this trade redirection and potentially production relocation toward the Philippines, assuming that, again, there are many big questions on that. How persistent will these tariffs be? Right? So that's one factor that's working in the favor of the Philippines and might make the effect smaller. Di hamak na mas maliit kasi ang pinataw na tariff sa bansa. Many developing Asian economies are among the hardest hit globally. The tariffs are particularly severe for some of the region's poorest economies. Sa pinakabagong Asian Development Outlook, nirevise sa 6.0% ang growth forecast para sa Pilipinas, bahagyang mababa sa naunang 6.2% noong Disyembre. From 6.2% in December actually considered the lower than expected turnout in Q4 of 2024 because we have seen household spending growth moderated more than we expected. This was also actually as effect of the lingering impacts of high inflation. Binigyang diin rin ng ADB na 3% lang ng GDP ng Pilipinas ang nakatali sa demand mula US. Ibig sabihin 97% ng ekonomiya ay hindi direktang tatamaan ng bagong taripa. Para sa agenda, Soo Jin Kim, Billionaire News Channel. Gym na therapy clinic pa ang pasilip sa bagong fitness center sa Pasig. Susunod sa agenda. May bagong physical fitness center sa Pasig at perfect daw ito lalo na sa mga atleta. Alamin kung bakit sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. A
one-stop shop with physical therapists and coaches. Ito ang Active Motion Plus, ang kabubukas lang na physical fitness center dito sa Pasig. A pioneer in promoting seamless rehabilitation treatments, AMP offers physical therapy and strength and conditioning treatments. What we saw was there's a gap between physical therapy and return to play. Now, PTs and coaches are usually separate, so you won't see a gym with a physical therapy clinic. So what we did is we combined those two. Of all the gyms and clinics around, bakit AMP? Sometimes when people are looking for a gym or a clinic or even to get a doctor's consult, they have to go to 3 different places. And that can be very hard to do. So the whole goal was to kind of streamline that whole process. Si DJ, na basketball player of 20 years ng Enderun College, excited for a holistic treatment para sa kanyang sprained ankle. Just by the looks of it, I mean, the tools, everything looks modern and very helpful. Sa mga interesado, AMP offers the following therapies: musculoskeletal injury treatment, sports injury treatment and prevention, post-operative treatment, acute and chronic injury treatment, and geriatric therapy. For strength and conditioning naman, meron silang sports performance enhancement, personal training, and return to play. In short, hindi lang rehabilitation, kundi prevention ang signature AMP service. Evidence-based results, yan ang offer ng Active Motion Plus. AMP is located here at the 2nd floor of the Ayala Mall sa 30th in Pasig City. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. A first in the Asia-Pacific, magpapatupad na ng Inclusive Special Sports sa daan-daang paaralan sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng global movement na layong siguraduhin na ang laro ay para sa lahat. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Inclusive community sa pamamagitan ng Unified Sports. Ito ang layon ng Department of Education at Special Olympics Movement para suportahan ang mga individual na may intellectual disabilities. Isusulong daw nila ito sa pamamagitan ng year-round sports training at athletic competitions. Through Unified Sports, when you say Unified Sports kasi, you have typical individuals playing sports with individuals with intellectual disabilities side by side. And at Special Olympics, we believe that when we play together, then we'll learn together, and then eventually we'll be able to live side by side. Kaugnay nito, nilagdaan ng DepEd at Special Olympics Movement ang isang Memorandum of Agreement nitong Martes. Saklaw nito ang 2,000 guro para mag-conduct ng activities sa 500 schools nationwide. Sports is the entry point because sports is play. It's the most natural thing for any individual to do. And then when you play, you'll realize they're not that different after all. You know, there's nothing to fear. Mayroon ng 220 Special Olympics accredited programs na nailunsad sa mahigit 170 na bansa sa buong mundo. At ang Pilipinas ang kauna-unahan sa Asia-Pacific region na sumali sa Global Coalition for Inclusion ng Special Olympics. It is one bold, forward-thinking step to transform lives through education, through sports, especially for individuals of even those with intellectual disabilities. Hindi lang po ito kasaysayan, ito ay ating panata. Dagdag pa ni Secretary Angara, bawal ang judgmental sa Unified Sports. We want to change the norm. It may take time, but we can change attitudes, we can change cultures. Sa pagsasani puwersa ng DepEd at Special Olympics Pilipinas, binibigyang lakas ang inklusibong edukasyon at palakasan lalo na para sa mga Pilipinong may intellectual disabilities. At ito ay isang hakbang para sa komunidad na mas bukas at pantay para sa lahat. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Nagsani puwersa ang ilang mga cyber leader mula sa Pilipinas at ibang bansa para protektahan ang buhay online ng mga Pinoy. Yan ang Agenda Report ni G. Baroga. Sa fast-moving digital world, online na ang lahat, mula banking hanggang shopping. Kaya naman nagsama-sama ang mga lokal at international na grupo para matulungan ang mga Pilipino na manatiling ligtas sa digital space.
Kasama sa mga grupong ito ang NODPOP o ang National Association of Data Protection Officers of the Philippines, ang Philippine Computer Emergency Response Team at ang Secure Digital Life Center o SDLC na nakikipagtulungan sa mga global na organisasyon tulad ng World at Tools for Humanity para palakasin ang cybersecurity sa bansa. Sa Pilipinas na may 116 million population, mas marami pa ang mga mobile phone kaysa tao na nasa 142 million at halos lahat ng ito ay nakakonekta sa internet. Aabot din sa 91 million na Pilipino ang aktibo sa social media. If you do not have a digital identity, then you cannot enjoy a digital life, right? Of course, it goes rights and freedoms and opportunities. And within all of that, you also need to develop security and resilience. Both personal and institutional organizations. Plano ng NODPOP at SDLC na mag-train ng 180,000 na mga individual sa iba't ibang mga kategorya katulad ng data privacy, cybersecurity at digital transformation sa susunod na 5 taon. Everybody does everything online, social media, banking, telephones, WhatsApp. And so the result is there are many different ways that you can put yourself at risk. The important part today is that we need to start to build tools that help people take more control over their data. Isa sa mga tool na ito ay ang ORP, isang device na gumagawa ng digital passport. Pinapakita nitong ikaw ay isang tunay na tao nang hindi kinakailangang ibahagi ang iyong mga personal na impormasyon. I-download lang ang app, iscan ang QR code at kumuha ng picture ng iyong mukha at mata. Private, secure at madali. If you're on a video call like Zoom, you can prove to the other person that it's actually you. So we can stop things like deep fakes, we can stop banking fraud, and a variety of other challenges that we face online. Laganap ang mga digital scam at ang kabataan at mga senior citizen ang kadalasang at risk. Kaya't sa pagtutulungan na ito, makatitiyak na may mga kagamitan at kaalaman ang mga Pilipino para manatiling ligtas online. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Natakam na rin ba kayo sa kakaibang dishes sa hit South Korean cooking competition na Culinary Class Wars? Well, good news dahil ang ilan sa mga standout chef sa show na ito may pasample ng kanilang creations dito sa Pilipinas. At syempre, hindi yan pinalagpas ang ating lifestyle host na si Marie Lozano. Narito ang kanyang agenda report. Naging hit ito tulad ng Squid Game at iba pang K-dramas na talagang tinutukan ng mga Filipino fans at followers ng Hallyu o Korean Wave. Pero ngayon, instead of survival games at mga heartbreaks, ang drama ay nasa kusina. Ito ang Culinary Class Wars sa Netflix. Dito naglalaban ang mga white spoon chefs, mga fine dining at experienced chefs, laban sa mga black spoon chefs o mga rising stars pero kulang pa sa karanasan. Ito ang labanan hindi lamang ng skill kundi ng soul. Buhay na buhay ang Hallyu o Korean invasion dito sa bansa. Patunay dyan ang pagdayo ng mga bida ng hit Netflix show na Culinary Class Wars. Halika, kilalanin natin sila. Dalawa sa mga standout chefs ng show, sina Chef Yung Suk Lee at Chef Ji Hyung Choi ay nasa Manila ngayon para sa special collaboration with Chef Patrick Go ng Your Local. Ang pop-up ay tinawag na Matnam, isang unique culinary experience sa Balmori Sweets Chef's Table. The collaboration event is called Matnam. So they said that it's a term for meeting of the flavors. I think that's one learning I took. It's meeting of the flavors. Si Chef Choi ay kilala bilang first North Korean fine dining chef, pero hindi siya nagpapalimita sa title na yon. Food doesn't have ideology. We all have a taste. All of us, we follow the tasty food. So I have a faith and a belief that my family food has a strong story and the taste. So just want to introduce like not only North Korean but also all Koreans include the family recipe which is from North Korea. So I don't separate it. It's like
united Korean cuisine. I don't want to separate it, yeah, because we are all same people, yeah. 2 or 5, sugar. Naging translator din si Chef Choi para kay Chef Lee, isang halmoni o grandma at kilala bilang isang heritage chef. She like to keep the old passion, and she tried not to change too much. She always maintain the quality and the story from the roots, and she always remember that. Well. Binigyan kami ng exclusive preview ng menu. Nauna ang traditional Korean dishes na gawa ni Chef Lee, ang japchae at mushroom chicken gangjong. Oh, that smells so good. Oh my gosh. I had one bite and the flavors exploded in my mouth. It's like you're in Korea right now. And this one is a very special dish for Chef because she grew up with this dish. So it's basically sharing her family's recipe to us. This has got to be the best japchae I've ever had in my life. Sumunod naman ang North Korean-inspired dishes, ang gochujang sauce chicken at mekjokgi. Chef Choi is known for using North Korean influences, North Korean flavors. So I'm quite excited because this is my first time to try North Korean-inspired food. This is a 1,000-year-old recipe featuring grilled pork marinade and traditional soybean paste. Hindi naman nagpahuli si Chef Patrick na ipinamalas ang kanyang mga exclusive dishes. Nagpatunay na ang Filipino creativity sa kusina ay world-class din. Masarap, perfect combination. It complements each other. Chef Patrick's food with the Korean chefs, winner. Winner ang chan ko. Winner ang panglasa ko. Para sa food lovers dito sa bansa, isa itong once-in-a-lifetime opportunity to taste what happens when reality TV meets reality cooking. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. Siya na lang palagi. Siya na lang, sana all. Diba? Oo. Winner sa panlasa ko. Puro na lang ganun. You like Korean? Yes. But I'm sure you like Spanish better. Hindi, mas type ko Asian food. Oh, really? Yeah, I like Asian food. Gusto ko nga pumuntang Korea. Ima-manifest ko. O sige, minsan kami ni Pinky ang magko-collab ng pagluluto. At kayo lahat, kailangan yung kainin ng luluto namin. Wag, kawawa kayo sa akin. Hindi, pero mukhang masarap talaga yung pinuntahan ni Oh, Marie. yeah. Maghanda kayo. Mamaya, nandiyan na si Pinky. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.